I blurted when Matt suddenly jumped to reach the sofa. Mabilis ko kaagad na hinawakan ang kamay ni Feli nang mapansin kong susunod dito sa kambal niya. Mukhang nagulat ko pa ata ang ama nito sa biglaang pagsigaw ko, kaya mabilis itong humarap sa direksyon namin. Ngunit hindi niya na naabutan ang kalokohan ng anak ko dahil pagharap na pagkaharap nito ay maayos nang nakaupo ang anak ko habang nakangising nakatingin sa kanyang direksyon. Maya-maya ay lumipat ito sa akin at nag-peace sign pa. "Oops! Sorry, me," he chuckled. Napailing na lamang ako. Kahit kailan talaga itong anak ko. Ang kulit-kulit na bubuwit. "Hey, what's with that green baby?" his father asked innocently. Binuhat ko na lamang si Feli bago ako magtungo sa katabing sopa at tahimik na umupo habang kandong ang anak ko. "I just climbed here to sit po, Daddy, but Mommy overreacted." "Climbed? Tingnan mo nga naman itong anak ko. I wanted to speak pero hindi talaga ako komportable rito sa lugar na ito. Kaya mas pinili ko na lamang na manahimik. Gusto kong tampalin ang noo ko dahil sa anak ko. I'm not overreacting. I was just worried." "Really? But as I heard Mommy shout, parang hindi ka lang umakyat ah." I heard him said. Buti alam niya. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagsimulang ayusin ang nakalugay na buhok ng anak ko. "Fine. I was just so happy kaya po ako nag-jump. Pero marunong naman po ako eh. Kasi tinuruan po ako ni Tito Marky." But then I stopped. So si kuya palang may kagagawa ng mga ito? How come tinuturuan niyang mga anak kong gawin ng ganitong mga bagay? Ang bata-bata pa nila at baka kung ano pang mangyari sa kanila. "But still, delikado pa rin baby. You might fall and get hurt," I heard him reply. "Sorry po, hindi ko na po uulitin." My son apologized, but this time seriousness covered his voice. "Good. Now wait muna kayo ni na Mommy at Princess dahil gagawa ko ng juice para sa inyo," he replied and then stood up from the seat. "Orange juice po ulit?" Matt asked happily. "Yes, son. Wait here, okay?" he said and later on started walking. But all of a sudden my daughter hurriedly jumped off from my legs and ran towards her father. Hinila kaagad nitong laylayan ang damit nito dahilan upang mapatigil ito sa paglalakad. Otomatiko naman itong napaharap sa anak ko at mabilis na lumuhod upang pantayan ito. "Yes, baby," he said while moving his hands. Well, looks like he did really taught himself. Good for him. My daughter started moving her hands. Mukhang mahaba-haba pa ang sinabi nito dahil matagal-tagal din itong natapos sa ginagawa. Hindi ko nga lang ito makita dahil nakatalikod ito sa akin. Ang tanging nakita ko lang ay ang pag-awang ng mga labi ng lalaking yon habang nakatingin sa mga kamay ng anak ko na tila ba'y naguluhan ito. "I'm sorry, baby. Daddy did not understand. Let us ask Kuya's help, alright?" Nahihiyang saad nito kasabay ng paglibot ng kamay nito sa bewang ng anak ko. Afterwards, he shifted his gaze to my son. "Son, can you please explain it to me?" Hindi man sigurado pero nakita kong pagkahinayang sa kanyang mga mata. Tila ba'y nainis siya sa sarili niya. "Daddy, Princess said it feels so good here because it is not hot at all. Saan daw po kayo pupunta and she wants to come with you?" My son politely explained everything to him. Good thing my son's smart. He really mastered all the sign language kaya hindi na siya nahihirapan. At parang normal lang yun sa kanyang mga gawain. Napatango naman kaagad ito at mabilis na ibinalik ang tingin kay Feli. "Are you happy now that you are here?" he asked. My baby enthusiastically nodded her head. I smiled unconsciously when I heard her sweet and soft voice as she nodded her head. I also saw him genuinely smiling and later on kissed my daughter's forehead. "You want to come with Daddy?" he asked, and for the second time my daughter nodded. Bahagya itong umabante upang abutin ang mga binti ng anak ko at ipinaupo ito sa kanyang braso habang ang mga kamay ng anak ko ay nakapalibot sa kanyang batok. Nanatili pa rin akong tahimik dito sa upuan habang inoobserbahan ng mag-ama. I look at his face as he was busy fixing my daughter's messy hair. I cannot help but to think about what will happen to us if ever hindi niya ginawa ang mga katarantaduhang iyon noon. Masaya siguro kami ngayon. Hindi sana ganito ang anak kong si Felicity. Katulad sana siya ng ibang bata sa labas na malayang nakakapaglaro sa kapwa nila bata. Siguro nga, pero wala na eh.
Nangyari na. Nangyari na ang lahat at dahil yun sa kanya. Mommy, are you okay po? Nagbalik lang ako sa realidad nang marinig ko ang boses ng anak kong si Matt. Natatarantang iniiwas kong tingin ko sa kanya. Nang napagtanto kong kanina pa pala ako nito na huling nakatitig sa kanya. Nilipat ko kaagad ang mga mata ko sa anak ko. Yes, baby. I'm sorry, may iniisip lang si Mommy. I immediately said, Damn, bakit ko pa kasi iniisip ang ganoong klaseng mga bagay? Ano po yun? My son asked as he worriedly get off from the sofa and walked towards me. Nothing, baby. You don't need to know. Sa akin na yun, alright? I answered. I extended my arms to reach for him. Okay po. Hilaw akong napangiti at marahang pinakilos ang anak ko upang pumwesto sa gitna ng mga hita ko. Mahigpit ko itong niyakap upang kahit papaano'y makahugot ako ng lakas ng loob. I really don't like the feeling of being here. It felt like I was in hell. Mabigat sa puso, I don't know. Seconds after I heard him saying something, before he finally left the living room with my daughter. Hindi rin naman nagtagal ay kumalas na ako sa pagkakayakap ko kay Matt upang paupuin ito sa tabi ko. I gave him his tablet and let him play some games. Ilang sandali pa may nakita kong isang kasambahay na mukhang kabababalang galing sa itaas habang malapad na nakangiti sa akin. Ginantihan ko ito ng ngiti. Magandang umaga po, Ma'am Althea, she said as soon as she stepped in front of me. She knew me? Magandang umaga rin ho. Kilala niyo ho ako? Opo. Palagi ko po kayo napapanood sa balita tuwing umaga. Ang ganda niyo pa rin po talaga kahit sa personal. My lips slightly parted as I heard her said it. Naku po, maraming salamat po. With full of politeness, I said, I don't really know how to approach them. Hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin. Ano ba ang dapat kong isagot kapag sinasabihan ng mga tao sa akin? Walang anuman po, masayang sagot nito. Siya nga po pala, matanong ko lang po, asawa niyo ho ba si Sir? Kasal po ba kayo, ma'am? Pasensya na po sa kakulitan ko, naguguluhan lang po kasi. She added. Doon lang ako natahimik. What should I say? Should I say we're just friends? Of course not. Hindi naman pwedeng kakilala lang. Kamag-anak? No. Workmate? Big no. Then what? Should I tell her the truth? Kasal pa nga ba kami? I almost cursed. I knew to myself that we still are. I'm still a valiente. Pero dahil yun sa kagaguhan niya, he didn't sign the annulment papers. Just so he could be with my children. What a shame. Inaho ako ng mga bata. I chose the safest answer. Nakita ko naman ang panlalaki ng mga mata ng babae dahil sa pagkamangha. Tama nga talaga ako. Kamukhang-kamukha niyo po kasi yung mga bata na may halong Sir Lucas. The woman amusingly said. Hilaw akong napangiti rito. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako o ano. Pero bahala na. Sa tingin ko naman ay mabuting gawin ko ang pagngiti. Nang sa gayon ay matapos ng pag-uusap namin bago pa man dumating ang lalaking yun at marinig kami. Yes po, she is our mommy and our daddy is daddy. Pero sa kasamaang palad ay biglang sumabat ang anak kong akala ko'y hindi nakikinig. Munti ko nang matampal ang noo ko. Oh, kay bait mong bata at kay gwapo. Manang-mana sa ama eh. Mukhang magiging artista ito katulad niyo, ma'am. Sagot pa ng kasambahay. Diyos ko, bakit ang lakas ng boses niya na magkaharap lang naman kami? At saka ano raw? Ako artista? Dahan-dahan akong umiling. Hindi ho ako artista. Tila'y nahihiyang saad ko. Oh, pasensya na ho. Nakikita ko ho kasi kayo sa TV. Ninitian ko na lamang ang ginang at nang maputol ng usapan. Laking pasasalamat ko nang hindi ko na narinig pang nagsalita si Matt sa tabi ko at mukhang nalibang na sa paglalaro sa hawak na tablet. Nagpaalam na ang babae sa amin kaya umayos ako ng upo at pinanood ang nilalaro ng anak ko. Nanatili ako sa ganoong posisyon ng ilang minuto bago ko narinig ang pag-ring ng cellphone ko na nasa sling bag kong suot-suot ko. Mabilis akong kumilos at binuksan kaagad ang bag. Pagkabukas ko ng cellphone ko ay bumungad sa akin ng pangalan ni James. Wala sa sariling napangiti ako kasabay ng pagpindot ko sa answer button. Oh, napatawag ka. Iyon kaagad ang bungad ko. Pakiramdam ko ay medyo bastos ang paraan ng pagbati ko. Pero kasi magaan na ang loob ko rito kay James. Ay wow! Wala man lang bang hello dyan? Epekto ba yan ng pagbubuntis, Althea?
Napakunot ang noo ko at akmang sisinghalan ito dahil sa mga pinagsasabi nito. Ngunit bigla kong naalala ang mga kagaguhang pinagagawa ng lalaking yun noong nakaraang linggo. Puchik. Oh, hello? Bakit ka nga pala napatawag? I shifted the topic. Wala lang. Free time ko lang ngayon kaya napagpasyahan kong tawagan ka. Mangungumusta lang sana ako sa'yo. Uy, namiss na kita. Wala sa sariling napangiti ako sa mga pinagsasabi ni James. Namiss ko rin itong kakulitan ng lalaking ito kahit papaano. Sus, loko-loko to. Mamaya gusto mo lang humiram ng pera. I tried to joke. Hindi naman ako nabigo at narinig ko ang bahagyang pagtawa nito sa kabilang linya. Babahain to talaga. Seryoso ako. Mangungumusta lang ako. Ano? Kamusta na si third baby mo? Hindi ka ba nahihirapan? 1 month na rin yan at magtuto na, sabi ni Sir Lucas, kaya posibleng mararanasan mo ng pagbabago sa katawan mo. For the second time, I laughed silently. Wow, si James ba talaga tong kausap ko? Bakit parang nag-transform ito bilang obstetrician? Hello, Althea, nandyan ka pa ba? Ilang segundo pa ang nakalipas ay narinig ko itong nagsalita. Yes, nandito pa ako. I'm sorry, I was just... Napatigil ako sa pagsasalita. Never mind, I continued. Oh, kamusta ka na nga kasi? Hindi ka ba nahihirapan? I heard him ask as if he was worried. I'm fine, alright? There's nothing for you to worry about. Kasi hindi naman totoong buntis ako. Ay, bakit kasi sa lahat ng pwedeng gawin ng lalaking yun ay ito pang naisip niya? Fine, fine. The kids, where are they? Nandyan ba sila? Namiss ko na rin ang mga batang yun. Inilipat ko ang tingin ko sa anak kong abala sa paglalaro ng tablet sa tabi ko. Baby, Tito James wants to talk to you. I announced. Masyado ko yatang minabilis ang pagsabi sa anak ko, kaya matagal-tagal pa ng tuluyan itong maintindihan ng sinabi ko. Nakita ko ang unti-unting pamimilog ng mga mata nito, gayon din ang kanyang bibig. Really, Mommy? I want to talk to him. I want to talk to him. He immediately put his tablet beside him and hurriedly kneeled while facing me, as if he was ready. And so I turned on the loudspeaker and pointed it to him. My son started talking as soon he saw his Tito James' name on my phone. Hi po, Tito James! We missed you so much! My son happily greeted him. Matthew, hey! I miss you too, little guy. Kayong dalawa ni Feli. Can you greet her for me, please? He replied. Sure po. But she is not here yet because she's with Daddy po in the kitchen. I held my breath. Shoot! Anong sasabihin ko kung tatanungin niya ako kung sino ang daddy ng sinasabi ng anak ko? Oh, you're in your daddy's house? I heard him ask. Wait, he knew it already? Yes po, Tito. In her house. We are here in our house po. It is so big and awesome. My son happily answered. Whoa, you mean your daddy's house? That's cool. I heard James replied. Napangiti na lamang ako. Siguradong nag-high five na ang dalawang ito kapag magkasama sila ngayon. Nagpatuloy lang sila sa pag-uusap. Hindi ko rin naman naramdaman ng pangangalay sa kamay kong nakahawak sa cellphone dahil natutuwa rin ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. Napatigil lang ako sa pakikinig sa kanilang pag-uusap nang marinig ko ang mga hakbang ng paa. Kaya nag-angat ako ng tingin at palihim na napasinghap hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkabigla. Mabilis akong nag-iwas ng tingin nang mapansin ang palipat-lipat nitong mga mata sa amin ni Matt habang hawak-hawak ang isang plastic tray na may lamang juice. Nauna nang umupo sa sopa si Feli, katabi ang kanyang kuya na ngayon hawak-hawak ng cellphone ko habang kausap si James. Maya-maya pa'y sandali nitong ibinaba ang cellphone ko at mukhang may sasabihin sa kanyang kapatid. Princess, I am talking to Tito James. He said he missed you. Masayang anunsyo nito. Namilog naman ang mga mata ni Feli at kalaunay hinulma ang malaking ngisi sa kanyang mga labi. I miss Tito too, she replied. And so her twin brother told it to James for her. Hey baby, who's that? Doon lang ako natahimik. His voice was so soft. Yet I can still feel something on it that I cannot mark out. I knew that he heard James' name, and obviously he knew who James. So why was he still asking? Daddy, it's Tito James po. Tito, please say hi to Daddy. He is here na po. Matt enthusiastically said. I glanced at him. He was already sitting beside the twins.
I immediately shifted my gaze when I caught him intently staring at me. Shit, natitig yan. I knew what he was thinking. At alam kong hindi matatapos ang araw na ito nang hindi nito ako nakakausap. Kitang-kita sa mga mata nitong inggit at galit na halatang pinipigilan lang niya dahil nandito ang mga anak ko. The heck? Ang kapal ng mukha niyang magalit. Kasalanan ko ba? Ako bang sinisisi niyang malapit ang loob ng mga anak ko kay James? Of course not. Dapat pa nga ay pasalamatan nito si James dahil kahit paano'y nararamdaman ng mga anak ko ang pakiramdam na magkaroon ng isang ama na minsan ay hindi niya nagawa sa 5 taon. Hi! I did not let James finish his words. Baby, busy kasi si tito mo eh. He needs to go na. Maya na lang natin siya tawagan after his work ha? Malambing kong saad sa anak ko at pasekretong tinapos ang tawag. Gosh, not James. Baka kung ano pang gawin ng lalaking ito at damayin pa si James. Knowing him, ewan ko na lang. Laking pasasalamat ko nang hindi na nagprotesta si Matt at binigay na sa akin ang cellphone ko. Ilang sandali pa'y nakiusap ang anak kong buksan ng telebisyon, kaya mabilis tong tumayo upang buksan ng malapad nitong telebisyon at kaagad ding bumalik sa tabi ng mga bata. Inilipat nito ang channel sa Cartoon Network para malibang ang mga bata. Several minutes had passed. In my whole life ngayon pa lang yata ako nagtagal sa panonood ng cartoon. I badly want to go out the house o di kaya ay umalis na lang dito. Ayaw ko talaga rito. Baby, can I ask something? I heard him said, but I acted as if I did not. What is it po? Can you stay here for a while with Princess because Daddy wants to talk to Mommy? My body stiffened. What the heck is he talking about? Sure po, Daddy. We will just wait here and watch Augie and the cockroaches in your huge TV. My son answered. I heard him giggled and by the help of my peripheral vision, nakita ko itong ginulong buhok ng anak ko. I secretly gulped as I tried to focus my attention on the TV in front of me. But then all of a sudden I felt a hand on my wrist. Dahil sa gulat ay hindi ko nagawang magprotesta. At wala sa sariling nagpatianod dito. Doon na lang ako nagbalik sa aking sarili nang nakarating na kami sa likod bahay at pabagsak nitong isinara ang babasaging pintuan. What the fuck are you doing? Anong gagawin mo? I can't help but to shout in so much anger. Pero imbis na sagutin ako ay matalim lang nito akong tinitigan. I told you to stop cussing. He scolded me. Wow, he was parenting me again. Na akala mo naman ay santo at sobrang linis ng pagkatao. I told you to stop telling me what to do. Now why did you brought me here? I shouted. He just stared at me for a second and seemed like he was trying to read my mind, and later on shifted his gaze away. I saw him let out a sigh before talking. Althea, hindi kita kinokontrol, okay? Natatakot lang ako at baka matutong anak natin sa mga salitang iyan. Ano sa tingin mo? Bobo ako? Sino bang baliw na ina magmumura sa harap ng anak nila? I cut him off. Fine, I'm sorry. And then that, deafening silence reigned that made me more annoyed. Bakit mo ako dinala dito? My kids might be waiting there. Moments after he faced me again and stared at my eyes. How many times do I have to remind you that they are our kids? He corrected that made me roll my eyes. Bakit mo ako dinala rito? Iniba ko na lamang ang usapan. I want us to talk about that guy named James. I soundless laugh left out from my mouth. Here he goes again. Bakit pa pinagseserosan niyan lalaking yun? Natatakot ba siya sa katotohanang mas matagal na silang nagsama ng mga anak ko kaysa sa kanya? Natatakot ba siyang mas piliin siya ng mga anak ko? Natatakot ba siyang iwanan ng mga anak ko? What's with James again? Walang ganang saad ko. Why are you talking to him again? You even let our son talk to him. He exclaimed. Bakit? Ano bang problema sa ginawa ko? Nangangamusta lang yung tao. I calmly answered. Ewan ko ba't mayroong nagpipigil sa aking sumigaw. Siguro dahil masyado na akong natuwa nang nakita ko ang takot at galit sa mga mata nito. I saw him first his lips as he exhales. I'm jealous. Can't you see? That damn guy made you and my kids smile. Now tell me how the heck would it be jealous? He is jealous upon how my kids treated James. It's pretty obvious. I smirked. What's with that? Masisisi mo ba ang tao? Sa loob ng 5 taon sila nang magkasama. Siya ang tumatayong ama ng mga bata.
You should have thanked him for making the kids felt that feeling of having a father na minsan hindi mo man lang nagawa.